Nag-isa sa Senado ang kumpanyang inakusahang nagre-recruit ng mga doktor para magreseta kapalit na komisyon. Pero itinanggihan ng kumpanya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, kinuwestiyon ng mga senador ang pharmaceutical company na Belkens Pharma Inc. sa isinawalat na kalakaran nito sa mga doktor na tinawag na unethical. Nanindigan ng kumpanya na wala silang nilalabag na batas. Maayos daw ang kanilang mga produkto at mas mura umano sa ilang brand. We are a law-abiding pharmaceutical entity, diligently adhering to all regulations set forth by the FDA, the SEC, the PMA, and other relevant governing bodies. Pero sabi ni Senador J.V. Ejercito, nag-ooperate umano ang drug firm na parang multi-level marketing kung saan nire-recruit ang mga doktor para magreseta ng kanilang mga gamot, kapalit umano ng komisyon at insentibo gaya ng luxury items at biyahe abroad. They have been operating as a complex multi-level organization. Their network includes 50 doctors, 50 plus, and stretches from Northern Luzon to Mindanao. Baka po itong bagong scheme na ito, ng multi-level, how does this affect this aim of us of lowering the out-of-pocket? Baka makadagdag pa ito sa kanila pong unnecessary expenses. Bukod daw sa mga doktor na incorporator ng kumpanya, may mga doktor na investor na tinatawag nilang Jedi at Padawan. Depende umano sa laki ng pinuhunan. Pangamba niya, sa ganitong scheme, maaaring dehado ang publiko. Itinanggi ng Belkens Pharma na nagbibigay sila ng insentibo sa mga doktor. Would you admit or would you deny na yung mga doktor na miyembro ng inyong networking ay nakakatanggap ng komisyon coming from your company? Yes or no? There are two. No, sir. Yes or no lang po? Yes or no lang po, please. I deny. You deny? I deny. Makukulong ka ngayon. Because meron ako mga cheque na magpapatunay na kayo, yung kumpanya mo, nag-issue sa mga doktor na membro ninyo. Inamin ng Belkens na may pinabiyahe silang mga doktor abroad pero para daw yon sa dagdag kaalaman. Bakit yung pinabiyahe abroad? Because they met the quota or whatever? No, this is continuing medical education po. This is to help doctors upgrade their skills. Kotse? Hindi po. Cash? Hindi po. Pera? Wala? Hindi po. Ha? Hindi po. Relos? Nagbigay kami ng watches. May nakuha si Senador Tulfo na kopya ng mga tseke na inisyo umano ng pharma company sa ilang doktor. Paliwanag ng Belkens. It belonged to a doctor who has a series of pharmacies. So, may patakaran kami. Pag nagbayad ka ng full sa amin, we give you additional discount. Ipinakita sa pagdinig ang litrato ng ilang mamahaling sasakyan na pag-aari daw ng mga doktor. Git ng kumpanya, hindi umano nila bigay ang mga sasakyan dahil kaya naman daw bumili nito ang ilang doktor. Si Senador Tulfo may nakuhang listahan ng mga doktor na bahagi umano ng marketing scheme. Tingin ni Tulfo, may conflict of interest kung irereseta ng doktor ang gamot ng kumpanyang kinabibilangan niya. Tinitingnan na ito ng Professional Regulation Commission na may kapangyarihang alisan ng lisensya ang isang doktor na mapapatunayang nagkasala. We request that the list of these doctors be provided to us to properly investigate on our own and impose the appropriate sanctions. Ang Department of Health, iniimbestigahan na raw ang issue. Handa rin daw mag-imbestiga ang Ethics Committee ng iba't ibang medical at pharmaceutical association. Competition law in particular plays a major role in the pharmaceutical industry with regard to protecting consumer rights. Tiniyak naman ng mga senador na hindi nila nilalahat ang mga doktor dahil higit na nakararami daw ang tunay na nagmamalasakit sa kanilang pasyente. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.